Hello mga karelasyon. Ladies, pag-uusapan natin ngayon ang mga paraan ng pag-aalaga ng babae na nagpapaiyak sa lalaki sa sobrang tuwa at mas nagpapalalim ng kaniyang pagmamahal. So ladies, kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. So eto, diretso na tayo sa number 1. Ipagtanggol mo siya sa ibang tao. Hindi ibig sabihin na kakampihan mo siya kahit alam mo na mali siya. Ang point dito ay huwag mo siyang hahayaan na bastusin, ipahiya o maliitin siya ng ibang tao. Lalo na kapag wala siyang pagkakataong ipagtanggol ang sarili niya. Halimbawa na lang, may kaibigan o kamag-anak ka na nagsasabi ng mga nakakainsulto o masasamang bagay tungkol sa kanya habang nandoon ka. Sa halip na tumawa ka lang para makisama, sabihin mo ng mahinahon, huwag na natin siyang pag-usapan. Kasi wala naman yung tao dito eh. At alam nyo ladies, kapag naranasan ito ng lalaki mula sa babaeng mahal niya, pwedeng magkaroon ng kakaibang emotional impact. Mararamdaman niya na ang babaeng mahal niya, ipinagtatanggol siya sa ibang tao behind his back. Number 2, ito yung i-uplift mo siya kapag nasa lowest point siya ng kaniyang buhay. Kapag bagsak ang lalaki, may failure sa trabaho, problema sa pera, disappointment, o simpleng pakiramdam niyang wala na siyang nagagawang tama, huwag mo agad dagdagan ang bigat na dinadala niya. Hindi naman ibig sabihin na kailangan agad na bigyan ng solusyon. Minsan, sapat na iparamdam mo na nandoon ka sa tabi niya kapag nahihirapan siya. Meron kasing mga pagkakataon na kapag meron siyang malaking bagay na nagpapahirap sa kanya, sa halip na tulungan siya, yung iba, mas lalo pang nagagalit. Hinuhusgahan agad-agad. Pero kung ikaw yung babaeng marunong mag-alaga, iba ang atake mo sa ganito. Sa halip na magalit ka, sa halip na insultuhin mo siya, mas pinili mo na pakinggan siya. Mas pinili mo na maging mahinahon. At mas pinili mo na i-comfort mo siya sa kanyang mga pinagdadaanan. Alam nyo kasi, sa ganitong mga sitwasyon, hindi na niya kailangan ng tao na magpapakita ng papuri o hahanga sa kanya. Ang kailangan lang niya ay ang taong hindi siya mas lalong ibababa o mas lalong mamaliitin siya dahil sa mga puntong ito ay sobrang mahina na siya. Alam nyo, ang tunay na pagsuporta at pag-uplift mo sa kanya ay hindi naman yung sinasabi na tama ka palagi. Minsan ito ay yung pagsabi mo na, mahal, alam kong kaya mo yan. Tutulungan kita para maging maayos ang lahat-lahat. Makakayanan nating dalawa yan. Ito yung hindi mo siya solong binubuhat ang lahat-lahat. Pero pinapaalala mo sa kanya na kaya niyang tumayo ulit na kasama ka. Number 3, ito yung makinig at unawain siya ng buong puso. Madalas kasi ngayon ay talagang mas pinipili natin na magsalita ng magsalita at ayaw nating makinig. So, kapag nagsasalita ang partner mong lalaki tungkol sa mga problema niya, makinig ka muna, okay? Bago magbigay agad ng panghuhusga o kaya mag-sermon agad-agad. Hindi lahat ng kwento ay agad humihingi ng audience o ng payo agad-agad. Minsan, gusto lang nung lalaki na mag-open up, na makinig ka lang sa kanya. Halimbawa na lang, pag uwi niya, bigla siyang nagkwento tungkol sa mga nangyayari sa kanyang trabaho, mga problema doon. Huwag ka agad-agad sasabat, okay? Unawain mo, makinig ka. Hayaan mo siyang matapos at doon ka na pwedeng magbigay ng saloobin mo.
Kapag nararamdaman ng lalaki na hindi mo siya minamadali, hindi mo siya kinukutya, hindi mo siya hinuhusgahan, mas magiging komportable siyang magpakita ng side niya na hindi na niya ito kailangang sabihin pa sa ibang tao dahil nandyan ka na partner niya na umuunawa at nakikinig sa kanya. Understanding is not approval, okay? Pero ibig lang sabihin na naiintindihan mo siya sa mga nararamdaman niya. Kung may mali, itama, pagsabihan mo. Pero makinig ka muna, okay? Number 4, gumawa ng mga bagay na nagpapagaan sa araw niya. Hindi naman ibig sabihin na kailangang bongga ang gagawin mo. Madalas pa nga, yung maliliit na bagay ang mas merong pinakamalakas na impact. Halimbawa na lang, ipagluto mo siya ng paborito niyang pagkain. Siguro naman, alam na alam mo na yung paborito niyang ulam. Gawin mo yun. Tiyak, magiging masayang-masaya yung partner mong lalaki. O kaya, yung sasabihin mo, mahal, gusto mo ipagtimpla kita ng kape? Sigurado, matutuwa ang partner mo. Isa ring halimbawa, yung kapag nasa trabaho siya, bigla mo siyang i-message. Sasabihin mo, mahal, mahal kita, miss na kita. Alam mo, yung mga ganitong mga random na messages ay sapat na yan para maging maganda ang kanyang maghapon. Nakangiti na yan. Mas lalo siyang nagiging productive, nagsisipag sa trabaho niya dahil lang sa simpleng message mo na yan. Number 5, ito yung yakapin mo siya randomly. Wow, ang sweet naman. So ito yung mga pagkakataon na wala namang dahilan pero bigla mo siyang yayakapin. Kahit naglalakad lang kayo o kaya habang nakaupo, nanonood ng TV o kaya bago siya umalis o pag nakauwi na siya, yakapin mo siya. Hindi mo na kailangang magsalita. Kahit tahimik ka, everything says it all, okay? Yung pagyakap mo na yan ay nandoon na lahat ng ibig sabihin. Mas malakas pa ang impact nito kaysa yung pagsabi mo na mahal kita. Mas lalo niyang pinapatibay ang samahan ninyo. Mas lalong nagiging close ang bond ninyo. Ito yung mga unexpected pero affectionate na physical touches. Nagkakaroon ng instant feeling of closeness, reassurance, at belonging. At para sa isang lalaki, lalo na sa mga hindi expressive sa mga pananalita, ito yung pinaka-the best na expression of love na maaari nilang maramdaman. Yung physical gesture na ganito. Ang simpleng pagyakap. So ladies, gawin mo ang mga ito para mapasaya mo ang partner mong lalaki. Ang lalaki naman, simple lang ang gusto nila sa babaeng minamahal. Yung nararamdaman nila na mahal mo siya, na meron kang pagpapahalaga sa samahan ninyo, that you care for him. Yun lang, wala nang iba. At syempre pala, yung loyalty mo sa kanya ay buo.